umaga, diba? Salitin ko po. Pagkatapos nilang tumayo, pwede na po. Ngayon pa lang, magsulat na po kayo ng mga tanong. Dahan-dahan na pong ipasa dito. Pagkatapos nilang tumayo rin si Brother Friends, balik tayo pa rin si Brother LJ. Tapos nung babasahin ko po yung mga tanong. Pag naubos lahat ng tanong, then the conclusion will follow. Okay? So, sana matapos tayo around 5 o'clock. Tama yung sa mga. Okay? So, kapatuloy. Second stand, Brother Friends Alcalde. Okay, timer. Start. Maraming salamat po, Brother LJ, sa magandang presentation. Ano po? At saka dito po natin, medyo lumalalim na yung aral. Kasi ano po, ginagawa po natin ay comparative study po ito. So ngayon, mga kaibigan, okay. Mga kaibigan, sabi po ng aking kaibigan ayon po sa kanilang aral, na ang Elohim daw ay pagan. Ginamit sa pagan. Ginamit sa pagan. Okay, very good. Wala po kami tutunod na ginamit sa pagan. Yan, wala po kami tutunod mga kapatid. Ang punto ko lang po, na itong salitang Diyos, itong salitang God, ay hindi po yan Hebrew. Di ba? Hindi po yan Hebrew, na yan po ay isinalin dito sa kasulatan at kanilang ipinag-translate at tinatawag ang Diyos po ay Greek po yun, pertaining to Zeus. Zeus. Ay patunay po tayo dyan mga kapatid. Kaya pag sabihin natin na ang Hebrew name or ang Hebrew title ginamit sa pagan, wala po kami tutol dyan. Kaya na Yoel or Joel or Yael. El, andyan ang word na El. El is a short form of Elohim. Pero kung pagan, ang pagan talaga yung origin, problema po tayo dyan. So yan po mga kapatid ang stand namin. Na wala pong problema ang paggamit sa pagan sa Hebrew na word na Elohim. Kasi hindi naman talaga yun sa kanya eh. Pero kung pagan na pagan talaga, ginamit natin sa pagsamba, yun po ay hindi po dapat. Ano po mga kapatid, Pangalawa, sa kanila pong aral, ay pinagpipilit po nila na sa Zacarias 49, para iniisip niya marami ang pangalan ng ating dakilang Aba. Kasi sa Zacarias 14 verse 9, nasabi ko dito na ang kanyang pangalan ay isa. Naintindihan niyo po ba yun? Isa. Parang napansin ko, parang nasense ko na mayroong marami pa. Mga kapatid, yung Adonai, yung Elohim, yung El Shaddai, El Elyon, ay hindi po yan personal name. That is a title. Okay, sabi ko nga, Shema Yisrael, Yahweh Elohino, Yahweh Echad. So pag sabihin po natin yun na Elohino, title po yun siya sa name na Yahweh, that is the personal name or Heavenly Father. Ano po? So, nakatayo ang pagsa na Yahweh lamang. Kaya mga kapatid, bigyan niya ako sa kanyang mga pinagtutulan na kanilang mga sulat na ang pangalan ay marami. Wala Yahweh lang talaga nakasulat Yahweh lang nakasulat sabihin natin marami. Ba't wala siya nabasa ni Yahweh? Wala siyang nabasa ng Yehovah. Wala siyang nabasa ng Yahweh. Wala siyang nabasa na Yahweh. Isus. Kaya nga po, ang aming pong stand po mga kapatid, ay aming kinuha po yung tama sa mga sulatin ng mga Seventh-day Adventists with due respect po sa inyo. Na kung anong tama dyan, yung kinukuha namin. Yung tama dyan, halimbawa, nakita namin na
Yahweh, ito. Pero patunay po, pag sabihin natin Yahweh, nakasulat po dito. Pero pag sabihin naman natin, gamitin din natin ang Adonai, gamitin din natin ang Baal, hindi po sa stand namin yun. Ang stand po namin ay ang mga sulat sa mga dokumento, yun po aming kinukuha ang tama lang. Kasi hindi naman po lahat ng dokumento ay tama, di ba? May mga dokumento naman po na mali eh. Ito sabihin po natin. Okay ngayon, bakit po mga kapatid na hindi po kami niniwala sa Jehovah? Ang Jehovah po, bakit po hindi po pinaniwalaan namin? Ganito po kapatid ha. Basahin po natin ang The New Encyclopedia Britannica. The New Encyclopedia Britannica, page 804. Ang sabi po dito, Thus, the artificial name Jehovah came into being. Anong Jehovah? Artificial name. Yun ba ang ating pagsamba sa ating makapangyarihan sa lahat? Tatawagin natin sa pangalan ng artificial name ang Jehovah? Hindi po pwede ganun. Bakit na sa ano po tayo, artificial name na by the most sacred name? Saan po kayo? Sa the artificial name Jehovah o sa the most sacred name na Yahweh? Kaya ako pinili ko po ang the most sacred Yahweh po yun. Kasi alam ko Jehovah, artificial mga kapatid, hindi po natin hirap. Sige, para okay. Lalo pa, Encyclopedia Americana, page 13, nasabi po dito, Jehovah, an erroneous form of the name of God of Israel. Ano po yung erroneous? Erroneous comes from the root word error. Yun. Error po ito. Ano pong error na kasulat ito? Babasahin ko rin. Jehovah, an erroneous form of God of Israel. Saan ba yung nagpo-pray tayo ng pangalan mga kapatid? Sa tinawag ba natin sa tamang pangalan o sa yung erroneous name na Jehovah? Hindi ko dapat yan mga kapatid. Kaya sa akin po, ay tinawag ko siya sa tamang pangalan. Hindi po sa erroneous, ano pa? Dito ay hindi ko na lang animin. Sa The Mirrors Today Encyclopedia, sabi po dito, Jehovah, inaccurate reconstruction of the name of God in the Old Testament. Inaccurate, erroneous, artificial. Yun po ba gagamitin natin sa ating pagsamba, sa pagtawag? Kaya naman ba? Tatawagin kita sa pangalan na mali. Siya ka ba dyan? Japet, nasabot-sabot sa tawagin kita. Bupit. Pwede po yun? Parang mag-maisot tayo ka eh. Tamarong spelling yan sa pangalan natin eh. Bali yan Brad, ang spelling ganito dapat ganito yan. Itawagan mo naman natin sa iyo. Pero yun di ba? Para walang bias po. Ano po? Dito po tayo sa sa The People's Study Bible. Sabi po dito kung sino si Jehovah. Basahin po natin. Yahweh, the covenantal name for God of Israel. Jehovah is an erroneous rendering. Erroneous? Kaya hindi na ko talaga gumagamit ng Jehovah, erroneous po eh. Artificial. Bakit? Sino po talaga ang nag-imbento nitong Jehovah na to? Pray for Jehovah's throne. Yun pala kinakanta natin eh. Erroneous, artificial, ano ba dyan? Sinsya na po mga kapatid na hindi naman po itong pangatake sa inyo, ito po nung ating pinagbabatayan ng mga dokumento. Sino po ba nag-imbento ng Jehovah? If we're going to trace back, 1880, Peter Gallatin was invented the name Jehovah. Jehovah was said to have been invented by Peter Gallatin, 1518
AD. Sabi ko nga ito. Encyclopedia Americana, sabi ko ito, the reading Jehovah can trace to the early Middle Ages until lately it was said to have been invented by Peter Galatin. Sino si Peter Galatin? Si Peter Galatin, isang pare. Isang pare, tapos ginagamit natin sa pagsamba, inibento sa isang pare. Ay, hindi po ganun. Isang invento na isang pare, ito si Peter Galatin, confessor to this Pope Leo X sa Roma, Papal Rome. Alam ko po mga kapatid na kayo ay naniniwala po na ang Roma sa yung dragon ayon sa prophecy. Diba po? Diba po? So, pero pagkakaiba no? Jehovah, invention, artificial, Yahweh, the most sacred name, personal name of God. Diba? Yung pagkakaiba karon. Ngayon, sorry. Nasabi ko na karon Sa amin kasi ang ngayon, karon. Oo, yung iba hindi, no? Okay, ito mga kapatid, 10 minutes. 10 minutes. 10 minutes more na lang. Nako. Ang sabi po ng aking kaibigan na ang New Testament isinulat sa Greek. Mayroon po akong Greek dito Yun naman po ay stand nila. Kaya nga po mga kapatid, kinuha ko yung Greek na stand po ninyo. Sabi ko kanina, stand po ninyo, bilang Seventh Adventist, ay ang New Testament na sulat sa Greek. Sa akin naman po Hebrew. Kaya yun ang po yung ibig sabihin nun. Ngayon, paano ba natin magpapatunayan na itong tinatawag na New Testament, pag ating sasabayan ang argumento na ito ay Grigo, magka-problema po mga kapatid. Ano po ba? Bakit? Atin muna babasahin ang Exodus 23 verse 13. Nasabi po dito, ang lahat ng mga bagay aking sinasabi sa inyo ay inyong ingatan at huwag ninyong banggitin ang pangalan ng ibang Diyos. Ano sabi daw? Hindi daw natin babanggitin ang pangalan ng ibang Diyos. Ngayon, sa Grigo, tingnan natin mga kapatid. Sa Grigo, maraming mga Diyos-Diyusan dito Sa New Testament, daming Diyos-Diyusan, Brad. Daming Diyos-Diyusan papatunayan ko. Dito sa mababasa natin sa Matthew 16 verse 19 sa Grigo. Itong tinatawag na heaven sa Greek is Oranos. Matthew 16:19. Oranos. Matthew 16:19. Oranos nakalagay dito Matthew 16:19. Ipapasahin. Matthew 16:19. Sabi po dito sa Grigo, Kaidoso, Soitas, Leyes, Tes, Basileas means kingdom. Son, Oranon, or Oranos. Ang heaven po is Oranos. Ano po yung Oranos? That is a pagan. Oranos means, at babasahin sa dictionary kung ano yung Oranos or Uranus. Diba? Ano ba yung, ilang planeta ba yung Uranus? Uranus. Pang-walo. Pang-8 na planeta. Pagan ba yan? Origin, hindi. Pagan po yung mga kapatid. At saka, itong Uranus, babasahin natin sa dictionary kung ano ka ba talaga itong Uranus, ito. Uranus. Yan, dito. Ito wala. Nervous Uranus. Ito mga kapatid, Uranus. The sky personal as God
mythology. Yun ba isusulat dito sa mga apostoles? Yung heaven, papalitan ng Uranus. We will go to heaven, we will go to Uranus. Yun ba po? Hindi po pwede eh. Kasi goddess yan, yung Uranus, which is hindi na pwede natin babanggitin ayon sa utos dito sa Exodus 23 verse 30 na huwag ninyong babanggitin ang pangalan ng ibang mga Diyos. Eh bakit may Uranus dito? Hindi po pwede yan. Piga yan eh. Kaya yun ang stand po namin ng kapatid na Hebrew talaga. Kasi pag Hebrew, pure po yun. Hindi po tayo makakita ng mga pagan, itong mga, ano ba? Itong word na ano? 5 minutes. Sa Grigo, may wala na, no? 5 minutes na pala. Akala ko, 1 na lang. Ito. Sabi dito, ito man na, Hermes. Pagan po yun. Star. Ito yung tinatawag na Dea. Helios. Ang sun sa Greek, Helios po yun. Helios, sino si Helios? Sun God. Yun ba isusulat ng mga apostoles? Yung mga pangalan ng mga pagano isusulat nila dahil for the sake of argument, Grigo ang nakasulat sa New Testament. Hindi po ganun kapatid. Kasi hindi pwede eh. Pagan yan, Hebrew tayo. Kaya mga kapatid, patuloy ha. Sabi po niya na hindi daw gumamit hindi daw po gumamit ang ating mga apostol ng Hebrew kasi Grigo po daw. Pagkasahin natin kung totoo ba yun. Ito mababasa natin sa Acts chapter 22. Sabi nga dito, si Apostol Pablo to atin pong alamin kung si Apostol Pablo Gawa 21:37 to 40. Atin po alamin si Apostol Pablo kung Grigo ba talaga kanyang ginamit. Kasi sabi niya, Grigo na ginamit eh. Patunayan ko rin sa mga kapatid sa kasulatan na Hebrew. Basa. Ito. 37. At nag-ipapasok si Pablo sa kuta ay kanyang sinabi sa Pangulong Kapitan, mangyari bagang magsabi ako sa iyo ng anuman, at sinabi niya, marunong ka ba mag-Grego? Kasi ito may pagkalingwis dito si Pablo. Marunong siya mag-Latin, batid siya sa Grigo, batid siya sa Hebrew. Pero anong lingwahe kanya ginamit? Hindi baga ikaw ay Egyptyo na mga nakarang araw ay naghihikayat sa kaguluhan at nagdala ng ilang 4 na taon na libong katao na mga mamamatay tao. Natapat sinabi ni Pablo, ako'y Judio na taga-Tarso sa Cilicia, isang mamamayan ng bayang hindi kakaunti. Okay, sa 40. At nang siya'y mapahintulutan, daliya, si Pablo ay nakatayo sa hagdanan. Inigudya ang kamay sa bayan. At nang tumahimik na totoo, siya ay nagsasalita sa kanila ng wikang Hebrew. Anong wikang Hebrew pinasalita ni Pablo? Hebrew man. Hindi mag-Grigo. Hoy, tumingin po tayo dito. Malaking problema. Sa Hebrew, saan natin mabasa? Wala na. Ano po? Last 2 minutes na po, ano? Kaya, sabihin po natin na Baal. Ito ng Baal, ito na yung ginamit na dati sa mga Hebrew. Pero patutunayan ko sa inyo sa Biblia, mga kapatid, na hindi na tayo magbanggit ng salitang Baal. Basa. Ito mababasa po natin sa Oseas 2:16 hanggang sa 17. Sabi nga rito, at mangyari sa araw na yaon, sabi ni Yahweh, na huwag ninyo akong na tatawagin niyo akong Ishi, at hindi mo na ako tatawaging Baal. Diba? Hindi na lang tatawaging Baal eh. Dati yun, tinawag siyang Baal, pero kahit hindi na. Pero magkakaiba doon. 17. Bakit? Bakit sapagkat aking alisin ang mga pangalan ng Baal. Alisin niya pangalan ng Baal. Dati
dati ginawa siyang Baal. Pero sabi niya, huwag niya akong tawaging Baal. Diba? Yung pagkakaiba mo doon, mga kapatid. Sana po ay Usias 2:16-17. So, pero po mga kapatid, ang paksa na patutunayan po na ang tamang kabigas ng pangalan ng King sa kanilang Ramadan ay Yahweh lamang. Kasi nga po, kahit sa dokumento, encyclopedia, walang pangalan dyan na ibang kabigas. Sa dictionary, wala. Kahit na sa 70 Adventist na mga papasahin, wala tayong mapapasa na ibang pangalan na maliban sa Yahweh. Kaya po siya lamang po. So, yun po. Maraming salamat. Kailangan na po namin tanggapin ng mga tanong kasi pagkatapos po niya, may mga tanong po kayo babasahin. Walang pangalan. Starts. Okay mga kapatid, muli. Magandang po sa lahat. Meron pala dito, para hindi kayo mamakaw. Kanta tayo. Para hindi kayo mamaas.